Isang gabi ng anibersaryo na nauwi sa malupit na pagtataksil. Si Luna na nagdadalang tao ay itinapon sa lansangan na parang basura ni Eduardo para sa ambisyosong si Bianca. Ngunit sa gitna ng unos, isang lihim na mana mula sa kanyang yumaong ina ang magbabago sa lahat. Sino ang tunay na reyna sa mundong binuo ng kasinungalingan? Magsisimula na ang paniningil ni Luna. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag, Luna. Sawa na ako sa pagmumuha mong laging tila biktima. Desisyon ko na ito. At wala ka nang magagawa kundi tanggapin na tapos na tayo. Ang bawat salitang binitiwan ni Eduardo ay tila mga talim na mabilis na humiwa sa katahimikan ng kanilang silid, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo siya malapit sa bintana. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay maayos na nakasuot, habang ang kanyang mga mata ay walang mababakas na kahit anong init ng pagmamahal. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Luna ay abala sa pagtatahi ng isang maliit na puting bestida para sa kanilang darating na anak. Ang bawat tusok ng karayom sa malambot na tela ay puno ng pangarap at panalangin. Isang tahimik na sakripisyo ng isang inang naghihintay sa kanyang unang hininga. Ngunit sa pagkarinig sa malupit na tinig ng kanyang asawa, ang mundong kanyang binuo sa loob ng 7 taon ay tila isang basong kristal na nahulog at nagkapira-piraso sa matigas na sahig. Ang karayom na kanyang hawak ay bumaon sa kanyang hintuturo, at ang isang maliit na butil ng pulang dugo ay dahan-dahang kumalat sa maputing tela. Tila isang mansa ng katotohanang hindi na mabubura kailanman. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga ng maayos dahil sa bigat na nanunuot sa kanyang dibdib. Ang silid na dati ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at pag-asa ay tila naging isang malamig na selda. Tiningnan niya si Eduardo, ang lalaking ipinaglaban niya laban sa lahat, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kinabukasan. "Why are you doing this, Eddie? May pagkakamali ba akong nagawa na hindi ko alam?" Ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang, gumaralgal sa tindi ng sakit na hindi maipaliwanag. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Eduardo bago niya kinuha ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang larawan. "Huwag kang magkunwari, Luna. Alam natin dalawa na ang kasalang ito ay isa lamang business arrangement para sa akin. And now that Bianca is back, I don't need to play the role of a perfect husband anymore. Mas bagay sa kanya ang titulong Mrs. Rivera kaysa sayo, na walang alam gawin kundi ang magmukhang kawawa sa loob ng bahay na ito." Kasunod ng mga salitang iyon ay ang marahas na pagbukas ng pinto ng silid. Pumasok si Doña Aurora, ang kanyang biyenan, na may dalang isang itim na maleta. Ang kanyang mukha ay tila isang maskarang gawa sa bato, walang kahit anong bakas ng awa para sa manugang na nagdadalang tao. "Narinig mo ang anak ko, Luna. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa ng mga security guard palabas ng mansyong ito. You were never one of us. Isang hamak na designer ka lang na pumasok sa pamilyang ito dahil sa swerte. Pero ang swerte mo ay ubus na." Ang bawat hakbang ni Doña Aurora patungo sa kanya ay tila isang pagyanig ng lupa na nagbababala ng tuluyang pagkawasak. Ang hangin sa paligid ay tila nawala ng oxygen at ang paningin ni Luna ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo at ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan. Pilit na pinoprotektahan ang munting buhay sa loob na tila nakararamdam din ng pot at pighati ng kanyang ina. Kinuha ni Eduardo ang isang dokumento mula sa kanyang mesa at marahas itong inihagis sa paanan ni Luna. "Pirmahan mo na ang annulment papers na yan. I've already taken care of everything. Ang Martinez Design Studio mo, it's under my name now, as part of our conjugal assets na ikaw mismo ang pumirma noong nakaraang taon. Wala kang matitira, Luna. Wala." Ang mga salitang ito ay tila isang huling hampas ng martilyo na nadpako sa kanyang kapalaran. Hindi lamang ang kanyang puso ang kinuha, kundi
pati na rin ang huling alaala ng kanyang mga magulang na kanyang pinaghirapang itaguyod. Tumayo si Luna nang may nanginginig na katawan, pilit na hinahanap ang natitirang lakas sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa kanyang biyenan at sa kanyang asawa, ang dalawang taong itinuring niyang pamilya, ngunit na yon ay siyang lumaslas sa kanyang dangal. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid, maliban sa tunog ng malakas na ulan sa labas na tila nakikidalamhati sa kanyang kalagayan. Ang bawat patak ng tubig sa bubungan ay tila isang paalala ng kanyang nagdaang kaligayahan na ngayon ay nilamon na ng dilim. Inubos ko ang lahat para sa inyo, sambit ni Luna. Ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng pait. Inalay ko ang aking sining, ang aking oras, at ang aking pagkatao dahil naniwala ako sa inyo. Pero ngayon, napagtanto ko na ang pamilyang Rivera ay isang magandang puntod lamang, maringal sa labas, pero bulok at walang buhay sa loob. Kinuha niya ang maleta at ang maliit na bestidang may mansa ng dugo, at nang walang lingon likod ay lumakad siya palabas ng silid. Sa bawat hakbang niya sa pasilyo ng mansyon, ang mga alaala ng 5 taong pagsasama ay tila mga anino na pilit siyang hinahila pabalik. Ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang pangungulila. Pagbukas niya ng malaking pinto ng mansyon, ang malakas na bugso ng hangin at ulan ay agad na dumampi sa kanyang balat. Ang lamig ay nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit mas malamig pa rin ang pagtrato ng lalaking kanyang minahal. Nagtama ang kanilang mga mata ni Eduardo sa huling pagkakataon bago isara ng gwardiya ang gate. Ang huling nakita ni Luna ay ang nakakalokong ngiti ni Bianca na nakadungaw sa bintana, tila isang tagumpay na nakuha mula sa isang pagkawasak. Sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, isang nakatayo si Luna sa gitna ng lansangan. Ang kanyang mga damit ay basang-basa at ang kanyang puso ay tila tumigil na sa pagtibok para sa pag-ibig. Saan siya pupunta sa gitna ng gabing ito? Mayroon pa bang puwang ang isang inang sugatan sa mundong tila tinalikuran na siya? Ang liwanag mula sa paparating na sasakyan ay tila 2 matalas na mata na bumasag sa makapal na kortina ng ulan at kadiliman ng kalsada. Sa gitna ng kanyang panghinginig, naramdaman ni Luna ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat, isang paghawak na puno ng pag-iingat at respeto. Nang iangat niya ang kanyang paningin, tumambad sa kanya ang mukha ni Mateo, ang matagal na niyang kaibigan at tapat na abogado ng kanyang yumaong ina. Ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng matinding pag-aalala at galit para sa sinapit ng babaeng matagal na niyang lihim na pinoprotektahan. Luna, stop! Hindi mo na kailangang dumanas ng ganito. Sumama ka sa akin, ligtas ka na. Ang mahinahong tinig ni Mateo ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit upang sagipin siya sa impyernong kanyang kinalalagyan. Dinala siya ni Mateo sa isang tahimik at payapang apartment. Malayo sa Marangya, ngunit mapanlinlang na mansyon ng mga Rivera. Habang nakabalot si Luna sa isang makapal na kumot at hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa, ang katahimikan ng silid ay binalot ng kanyang mahinang paghikbi. Ang bawat luhang pumapatak sa kanyang pisingi ay tila mga piraso ng kanyang nadurog na puso na unti-unting kumakawala. Naupo si Mateo sa kanyang tapat at inilapag ang isang lumang kahon na gawa sa nara. Ang amoy ng lumang kahoy at tuyong bulaklak ay agad nang pabalik sa gunita ni Luna tungkol sa kanyang ina. Ipinatago ito sa akin ni Doña Leticia bago siya pumanaw. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa'yo kapag wala ka na talagang matakbuhan. Today is that day, Luna. Nanginginig ang mga kamay ni Luna nang dahan-dahan niyang buksan ang kahon. Sa loob nito ay may isang sulat na may sulat kamay ng kanyang ina, isang kwintas na may pendant na hugis puso, at mga dokumentong tila hindi pa kailanman nabubuklat. Habang binabasa niya ang mga salitang iniwan ni Leticia, tila naririnig niya ang malambing na tinig nito na bumubulong sa kanyang pandinig. Luna, aking anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natupad ang aking kinatatakutan.
Huwag kang matakot dahil hindi kita iniwang walang kalaban-laban. Ang lahat ng pag-aari ng pamilya Martinez ay nakapangalan sa iyo at walang sinumang Rivera ang may karapatang humawak nito. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang haplos ng pag-asa na nagpatahimik sa bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit habang binubuklat niya ang mga legal na dokumento sa ilalim ng sulat, isang matinding katotohanan ang muling gumising sa kanyang galit. Nakita niya ang mga kopya ng kasunduan sa kanyang studio at doon niya napansin ang isang pirma na pilit na ginaya ang kanyang sulat kamay. Ang petsa ng dokumento ay noong nakaraang taon, noong panahong may sakit siya at bulag sa pagmamahal kay Eduardo. Mateo, look at this. This is not my signature. Pinek nila ito upang makuha ang studio ko. Ang tinig ni Luna ay unti-unting nagkaroon ng talim. Ang kanyang panghihina ay napalitan ng isang nagbabagang determinasyon. Tiningnan ni Mateo ang dokumento ng may matinding seryosong mukha at tumango. Alam ko, Luna, matagal ko nang pinaghihinalaan ang mga transaksyong ginagawa ni Eduardo sa likod mo. Pero ngayon na nasa atin na ang mga orihinal na titulo mula sa iyong ina, mayroon na tayong sandata. Hindi ka lang basta isang designer, Luna. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Martinez Real Estate Group, ang kumpanyang pilit na kinakamkam ng asawa mo. Ang mga salitang ito ay tila isang malakas na tunog ng kampana na gumising sa natutulog na reyna sa loob ni Luna. Yumakap si Luna sa lumang kahon ng kanyang ina. Nararamdaman ang init at proteksyon na akala niya ay nawala na ng pumanaw ito. Sa gitna ng matinding sakit, isang bagong layunin ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya ang biktima na iiyak sa sulok. Siya na ang babawi sa bawat sentimo, bawat luha, at bawat dangal na tinapak-tapakan ng pamilya Rivera. Ngunit habang tinititigan niya ang kwintas ng kanyang ina, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan na nagdulot ng panibagong kaba. Mateo, kung alam ito ni Mama, ibig sabihin ba ay alam din niya ang plano ni Eduardo bago pa man kami ikasal? Bakit hinayaan niyang mangyari ito sa akin? Ang katahimikan ni Mateo sa tanong na iyon ay tila isang mabigat na ulap na muling bumalot sa kanila. Tumingin ang abogado sa labas ng bintana kung saan patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Tila may malalim pang lihim na hindi pa niya kayang sabihin. Ang bawat patak ng tubig sa salamin ng bintana ay tila mga luha ng nakaraan na naghihintay na mabigyang katarungan. May mga bagay na kailangang pagdaanan upang mas lalong tumibay ang ating pagkatao, Luna. Pero ang tanong, handa ka na bang harapin ang katotohanan na baka ang kasal ninyo ay bahagi ng isang mas malaking sabwatan na hindi mo kailanman naisip? Sa gitna ng isang silid na nababalot ng amoy ng lavender at malambot na liwanag ng hapon, nakaupo si Luna Martinez sa isang sadyang inihandang upuan na tila yumayakap sa kanyang pagal na katawan. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, tila may nakadaga na malaking bato sa kanyang dibdib na hindi niya maalis-alis simula ng gabing iyon ng trahedya. Sa kanyang tapat, naroon si Dr. Gabriel de la Cruz, isang lalaking may mahinahong boses at mga matang tila nakakabasa ng mga lihim na sugat ng kaluluwa. Ang kanyang presensya ay tila isang kanlungan sa gitna ng nagngangalit na bagyo na pinagdadaanan ni Luna. Luna, hindi mo kailangang magmadali. Ang paggaling ay hindi isang paligsahan, kundi isang dahan-dahang paglalakad pabalik sa iyong sarili. Ang wika ni Gabriel, ang bawat salita niya ay tila mainit na langis na ibinubuhos sa isang nanunuyot na lupa. Naramdaman ni Luna ang bahagyang paggalaw sa loob ng kanyang tiyan, isang munting paalala na may buhay pa ring naghihintay sa kanya sa kabila ng kanyang pagkawasak. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng sigla sa panhawak ng lapis at tela, ngayon ay nanginginig habang hinahaplos ang kanyang sinapupunan. Doc, I feel so empty. Tila ba kinuha nila pati ang kakayahan kong mangarap? How can I be a mother if I can't even find my own worth?
Ang kanyang tinig ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Tumingin si Gabriel sa kanya nang may malalim na pangunawa, hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang tao na dumaan sa apoy ng pagtataksil. Ang halaga mo, Luna, ay hindi kailanman nakadepende sa pag-ibig ng isang lalaking hindi marunong magpahalaga. It's time to reclaim your heart for you and for your baby. Habang pilit na binubuo ni Luna ang kanyang sarili sa loob ng klinika, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang kanyang dating studio, ang lugar kung saan bawat sulok ay saksi sa kanyang puyat at pagod, ay nababalot ng isang mapanuyang pagdiriwang. Ang sikat ng araw sa labas ay tila hindi tumatago sa lamig ng ambisyon ni Bianca Reyes. Hawak ni Bianca ang isang baso ng mamahaling alak. Ang kanyang tawa ay tila isang matalas na tunog na bumabasag sa katahimikan ng bawat silid na dating pinamahalaan ni Luna. Nakatayo sa tabi niya si Eduardo na may ngiting tila nakamit ang lahat ng tagumpay sa mundo. Finally, Eddie, this place looks so much better now. No more dramatic vibes, just pure business and power. Ang wika ni Bianca habang inilalapag ang kanyang baso sa ibabaw ng mesa na gawa sa nara. Lumapit si Bianca sa mga disenyo na nakasabit sa dingding, ang mga drawing na iginuhit ni Luna sa gitna ng gabi habang nangangarap para sa kanilang kinabukasan ni Eduardo. Kinuha ni Bianca ang isang gintong panulat at nang walang pag-aalinlangan ay pinirmahan ang kanyang sariling pangalan sa ilalim ng bawat disenyo. Ang bawat hagod ng tinta sa papel ay tila isang marahas na pagbura sa pagkatao ni Luna Martinez. This collection will be the talk of the town. At sa akin mapupunta ang lahat ng papuri. Si Luna? She's just a memory now. A shadow that we've already stepped on. Ang dugtong pa ni Bianca habang hinitit ang kanyang sigarilyo. Ang usok nito ay tila isang madilim na ulap na lumalamon sa sining ni Luna. Hindi namamalayan ni Luna na habang ginagamot ang kanyang kaluluwa, ang kanyang mga pinaghirapan ay isa-isang nilalapastangan. Sa pagtatapos ng kanilang sesyon, iniabot ni Gabriel ang isang maliit na journal kay Luna. Dito mo isulat ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit. Huwag mong hayaang manahan ang mga ito sa loob mo dahil baka malunod ka. Kinuha ni Luna ang journal at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot nang mahawakan niya ang kamay ni Gabriel. Isang pakiramdam na tila may isang taong tunay na nakikinig. Isang taong hindi siya iiwan sa gitna ng laban. Ngunit nang buksan ni Luna ang kanyang cellphone paglabas ng klinika, tumambad sa kanya ang isang social media post na tila isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang sistema. Isang larawan ni Bianca at Eduardo sa loob ng kanyang studio na may caption na nagpapahayag ng kanilang bagong koleksyon. Ang koleksyon na siya mismo ang lumika. Ang bawat pixel ng larawan ay tila mga karayong na tumutusok sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Luna ang paninikip ng kanyang lalamunan at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang sakit ng pagtataksil ay muling bumalik, mas matindi at mas malalim kaysa sa dati. Napahawak si Luna sa isang post sa tabi ng kalsada. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim habang ang ingay ng paligid ay tila nagiging isang malakas na ugong sa kanyang pandinig. Sa harap ng napakaraming tao, naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Paano niya lalabanan ang mga taong kinuha na ang lahat sa kanya, pati na ang kanyang sariling pangalan at sining? Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa malayo. Tumatawag sa kanyang pangalan nang may halong takot at pag-aalala. Ngunit bago pa man niya masagot ang tawag na iyon, isang katanungan ang pumatak sa kanyang isipan na tila isang huling hininga bago ang tuluyang pagbagsak. Kung ang bawat pangarap ko ay ninakaw na nila, ano pa ang natitira sa akin upang ipaglaban ang batang ito? Ang bawat paggupit ng matalas na gunting sa kanyang mahabang buhok ay tila isang ritual ng paglaya. Isang marahas, ngunit kinakailangang pagputol sa mga tanikalan ng kanyang masakit na nakaraan. Sa harap ng salamin,
Pinanood ni Luna Martinez ang pagbagsak ng bawat hibla ng kanyang buhok sa malamig na sahig, tila mga tuyong dahon na nilalaglag ng panahon upang magbigay daan sa mga bagong sibol. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginghinig sa takot ay unti-unti nang naging matatag. Ang bawat kislap ng talim ng gunting ay sumasalamin sa bagong liwanag sa kanyang mga mata. Wala na ang mahabang buhok na dati ay hinahaplos ni Eduardo habang bumubulong ng mga kasinungalingan. Ang natitira na lamang ay isang matapang at maikling gupit na nagpatingkad sa kurbada ng kanyang panga at sa lalim ng kanyang paningin. Nakatayo sa kanyang likuran si Mateo. Ang kanyang mga bisig ay nakakrus sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang transformasyon ng babaeng matagal na niyang hinahanggaan. Walang salitang lumalabas sa kanyang mga labi. Ngunit ang init ng kanyang titig ay sapat na upang maramdaman ni Luna na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. "You look powerful, Luna." Ang mahinahong pansin ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng katahimikan ng silid. Hindi na ang matatakuting si Luna ang nakikita ko ngayon, kundi isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Ngumiti si Luna ng bahagya, isang ngiting hindi na umaabot sa kanyang mga mata, ngunit puno ng mapait na determinasyon. "Salamat, Mateo. It's time to stop being the victim and start being the storm." Isinuot ni Luna ang isang kulay abong Amerikana na sadyang itinahi upang magmukhang isang balute sa gitna ng digmaan ng mataas na lipunan. Ang bawat tahi ng tela ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang kakayahan bilang isang tanyag na designer, isang sining na pilit na kinuha sa kanya. Ngunit kailanman ay hindi mananakaw ang kanyang talento. Sa loob ng kanyang bag ay ang mga dokumentong inihanda ni Mateo, ang mga ebidensyang magpapayanig sa pundasyon ng mga Rivera. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa huling pagkakataon bago umalis, naramdaman niya ang bahagyang sipa ng kanyang sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan. Tila sumasang-ayon ito sa kanyang mga desisyon. "Para sa atin ito, anak." Ang bulong niya sa sarili, habang ang kanyang kanang kamay ay marahang humaplos sa kanyang tiyan. Sa isang sikat at mamahaling cafe sa gitna ng Makati, kung saan ang bawat usapan ay tungkol sa milyon-milyong piso at kapangyarihan, pumasok si Luna Martinez na may posturang tila lumalakad sa isang fashion runway. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay tila nag-iiwan ng marka ng kanyang presensya. Ang bawat mata sa loob ng silid ay napapalingon sa kanyang direksyon. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at laging sumusunod sa anino ni Eduardo. Siya na ngayon ay isang babaeng puno ng awtoridad. Ang kanyang bawat galaw ay pinag-aralan at puno ng kumpiyansa. Naupo sila ni Mateo sa isang pwesto kung saan kitang-kita ang kabuuan ng cafe, habang hinihintay ang pagdating ng pagkakataong kanilang pinaghandaan. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto ng cafe at pumasok ang taong naging sanhi ng kanyang bawat gabi ng pag-iyak. Si Eduardo Rivera, na may kasamang 2 business associate, ay pumasok na tila siya ang nagmamay-ari ng mundo. Ngunit sa gitna ng kanyang pakikipagtawanan, biglang natigil ang kanyang bawat salita nang mapansin niya ang isang pamilyar, ngunit ibang-ibang figura na nakaupo, hindi kalayuan sa kanya. Ang baso ng tubig sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na gulat at pagtataka. Tiningnan niya ang babaeng maikli ang buhok, naka-Amerikana, at may aurang hindi niya kailanman nakita sa kanyang asawa. Tumitig si Luna ng diretso sa mga mata ni Eduardo, isang titig na walang halong takot o pag-aalinlangan. Ang bawat segundo ng kanilang pagtatama ng paningin ay tila isang mahabang oras ng paghuhukom. Sa gitna ng mataong cafe, tila tumigil ang mundo para kay Eduardo, habang pinagmamasdan ang babaeng itinapo niya. Sa lansangan na ngayon ay mukhang mas mayaman at mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang matalim na katanungan na hindi masagot ni Eduardo. Sa bawat paghinga ni Luna, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Ang simula ng kanyang paghihiganti
ay hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita na kaya niyang mabuhay ng mas matagumpay nang wala ang lalaking nanakit sa kanya. Habang unti-unting lumalapit si Eduardo sa kanilang mesa na tila isang taong nakakita ng multo, napansin ni Luna ang bahagyang panginginig ng mga kamay ng kanyang dating asawa. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pananabik sa susunod na mangyayari. Tumayo si Mateo upang protektahan ang kanyang espasyo, habang si Luna ay nanatiling nakaupo ng may dignidad. "Luna, is that you?" Ang tanging lumabas sa mga labi ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagduda at kawalan ng katiyakan. Ngunit imbes na sumagot, isang malamig na ngiti lamang ang ibinigay ni Luna. Isang ngiting nagpapahiwatig na ang laro ay nagsisimula pa lamang at ang bawat luha niya noon ay may katumbas na kabayaran na yon. Ang bawat pirma sa mga dokumentong hawak ni Luna ay tila isang sumpa na unti-unting nababali. Bawat dulo ng panulat sa papel ay nag-iiwan ng marka ng kanyang muling pagkabuhay. Sa loob ng maringang na opisina ng Bise-Presidente ng bangko, ang lamig ng aircon ay tila hindi sapat upang palamigin ang nagbabagang determinasyon sa kanyang dibdib. Nakatayo si Mateo sa kanyang tabi, matuwid at tila isang matibay na haligi. Habang ang manager ng bangko ay nanginginig ang mga kamay habang sinusuri ang mga orihinal na titulo at utos ng korte mula sa yumaong Doña Leticia. "Miss Martinez, verified na po ang lahat mula sa sandaling ito. Ang lahat ng joint accounts at mga pondong nakapaloob sa Martinez Trust ay tanging sa inyo lamang magmumula ang otorisasyon." Ang magalang na pahayag ng manager. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkilala sa tunay na may-ari ng kapangyarihan. Huminga ng malalim si Luna, nararamdaman ang bigat ng pananagutan, ngunit kasabay nito ang isang kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Hindi ito tungkol sa karangyaan. Ito ay tungkol sa katarungan para sa mga taong inakala nilang maaari nilang tapakan ng walang kabayaran. I-freeze mo ang lahat ng auxiliary cards na konektado sa pangunahing account ng Martinez Group. Ngayon din, ang utos ni Luna. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pinalidad na hindi matatanggihan. Habang lumalabas sila ni Mateo sa bangko, ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, tila isang basbas mula sa kanyang ina. "Nagsisimula na tayo, Mateo." Ang unang hakbang ng pagbabayan ay hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pagbawi ng dignidad na ninakaw nila. Samantala, sa isang eksklusibong charity gala sa isang marangyang hotel sa lungsod, ang paligid ay nababalot ng tunog ng maringal na musika at ang kumukutitap na liwanag ng mga kristal na chandelier. Nakasuot si Eduardo Rivera ng kanyang pinakamahal na suit, habang si Bianca Reyes ay nakakapit sa kanyang braso, suot ang isang kumikinang na gown na tila nagsusumigaw ng yaman. Sila ang sentro ng atensyon, ang mag-asawang tila perpekto sa mata ng lipunan. "Eddie, look at that diamond necklace on the auction block. It would look perfect on me for our upcoming launch." Ang pabulong na lambing ni Bianca, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ngumiti si Eduardo nang may kayabangan at itinaas ang kanyang kamay upang magbigay ng pinakamataas na bid. "Anything for the woman of the hour." Ang tugon niya. Tila wala siyang kamalay-malay sa bagyong papunta sa kanyang direksyon. Nang matapos ang auction at makuha nila ang atensyon ng lahat, lumapit si Eduardo sa counter upang bayaran ang milyon-milyong pisong halaga ng alahas. Inilabas niya ang kanyang itim na credit card, ang simbolo ng kanyang walang limitasyong kapangyarihan sa pera. Ngunit nang iswipe ng tauhan ang card sa terminal, ang pulang ilaw nito ay tila isang babala ng panganib. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila naging isang oras ng pagpapahiya. "I'm sorry, Mr. Rivera, but the card was declined." Ang mahinang sabi ng tauhan, ngunit sapat na upang marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila isang mabilis na apoy na kumalat sa buong ballroom.
Declined? That's impossible! Subukan mo ulit! Ang pagalit na utos ni Eduardo. Ang pawis ay nagsisimulang mabuo sa kanyang no, habang ang kanyang mukha ay nagiging kulay pula sa tindi ng kahihiyan. Muling sinubukan ang card, ngunit ang resulta ay nanatiling pareho. Sa bawat pag-iling ng tauhan, ang kumpiyansa ni Eduardo ay unti-unting gumuho. Ang mga mata ni Bianca, na kanina ay puno ng paghanga, ngayon ay nababalutan na ng pagduda at inis. What's happening, Eddie? Sabi mo sa akin everything is under control. Ang matigas na tanong ni Bianca, ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng tamis. Ang katahimikan ni Eduardo ay tila isang aminin ng kanyang kawalan ng lakas. Ang bawat titig ng mga tao sa paligid ay tila mga palasong tumatama sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng karangyaan, ang mag-asawang nagnanais na maging pinakamataas ay naging sentro ng katatawanan at usap-usapan. Nang makalabas sila sa ballroom at makarating sa parking lot, ang hangin sa loob ng kanilang sasakyan ay tila naging sobrang bigat. Ang galit ni Bianca ay hindi na mapigilan. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pot. Hindi mo ba alam na ang studio account at ang personal accounts mo ay frozen na? Pinahiya mo ako sa harap ng mga kaibigan ko, Eddie. Ang sigaw ni Bianca. Ang kanyang mga kuko ay mahigpit na nakabaon sa kanyang mamahaling bag. Hindi ko alam. I was sure the court papers were in my favor. Ang balik na sigaw ni Eduardo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang manibela. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang mensahe ang pumasok sa cellphone ni Eduardo mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay tila isang huling hininga ng kanyang nakaraan. Ang bawat sentimong ninakaw mo ay may katumbas na kabayaran. Simula pa lamang ito, Eduardo. Habang pabalik si Luna sa kanyang pansamantalang tahanan, nakatingin siya sa labas ng bintana ng sasakyan ni Mateo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kaunting kapayapaan, ngunit may halong kaba para sa mga susunod na araw. Lumingon si Mateo sa kanya habang humihinto ang sasakyan sa harap ng isang traffic light. Ang pulang ilaw nito ay tumatama sa mukha ni Luna, na nagbibigay ng isang misteryosong ganda sa kanyang bagong anyo. You did well today, Luna. Ang bawat reaksyon ni Eduardo sa bangko at sa auction ay patunay na nagsisimula ng gumulo ang kanyang mundo. Ang bulong ni Mateo, ang kanyang tinig, ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Bahagyang ngumiti si Luna at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Mateo na nasa gear shift ng sasakyan. Ang init ng balat ni Mateo ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang mga pakiramdam na matagal nang naging manhid dahil sa sakit. Salamat, Mateo. I couldn't have done this without you. Pero alam kong hindi basta-basta susuko si Eduardo. He's like a wounded animal now, and he'll do everything to bite back. Ang seryosong pahayag ni Luna, ang kanyang mga daliri ay bahagyang humigpit sa pagkakahawak sa kamay ng kaibigan. Tinitigan siya ni Mateo ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan at isang damdamin na hindi pa niya lubos na maipahayag sa mga salita. Hinding-hindi kita hahayaang masaktan muli, Luna. Hinding-hindi. Ang pangakong iyon ay tila isang matibay na pader na itinayo sa paligid ng puso ni Luna. Isang proteksyon na hindi niya kailanman naramdaman mula kay Eduardo sa loob ng 7 taon ng kanilang pagsasama. Nang makarating sila sa tapat ng kanyang tinutuluyan, bumaba si Mateo upang pagbuksan siya ng pinto ng sasakyan. Ang sariwang hangin ng gabi ay may dalang amoy ng paparating na ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagdudulot ng takot kay Luna, kundi isang paalala ng paglilinis sa kanyang kapalaran. Magpahinga ka na, Luna. You need your strength para sa paghahanda natin sa susunod na hakbang. Ang paalala ni Mateo habang marahang inaayos ang ilang hibla ng buhok ni Luna
na napadpad sa kanyang mukha dahil sa hangin. Ang bawat haplos ni Mateo ay puno ng paggalang at pag-iingat. Tila ba isa siyang mamahaling alahas na ayaw nitong mabasag o muling mabahira ng dumi. Tumango si Luna at pumasok sa loob, ngunit bago pa man niya maisara ang pinto, muli siyang lumingon kay Mateo na nakatayo pa rin sa ilalim ng malamig na liwanag ng poste ng kalsada. Mateo, bakit mo ito ginagawa? Bakit ka nagpapakahirap para sa akin? Ang tanong na iyon ay tila isang hamon sa katahimikan ng gabi. Ngumiti si Mateo, isang ngiting malungkot, ngunit puno ng katapatan. Dahil matagal na kitang gustong makitang lumaban, Luna. At dahil deserving ka sa isang buhay na hindi kontrolado ng kasinungalingan ng ibang tao. Isinara ni Luna ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa isang emosyong hindi niya inaasahan. Isang pag-asa na muling magtiwala. Habang tinitingnan niya ang kanyang cellphone bago matulog, nakita niya ang sunod-sunod na missed calls mula kay Eduardo at isang boses na mensahe na puno ng galit at desperasyon. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang larawang ipinadala ng isang hindi kilalang tao sa kanyang email. Sa larawan, makikita ang isang lihim na dokumento na may pirma ni Eduardo na may petsang bago pa man ang kanilang kasal. Ang dokumento ay tungkol sa isang kasunduan sa pagbebenta ng mga lupain ng pamilya Martinez sa isang banyagang kumpanya. Naramdaman ni Luna ang panlalamig ng kanyang buong katawan nang mapansin niya ang isang pamilyar na pangalan sa baba ng dokumento. Isang pangalan na magbubukas sa isang mas malalim at mas madilim na lihim ng kanyang pamilya na inakala niyang matagal na nabaon sa limot. Sino ang tunay na nagkanulo sa kanyang mga magulang at gaano kalalim ang pakikilahok ni Eduardo sa trahedyang ito? Sa ilalim ng malalamig na liwanag ng puting ilaw sa kanyang dating opisina, pinagmamasdan ni Luna Martinez ang bawat sulok na tila isang estranghero sa sarili niyang mundo. Ang amoy ng mamahaling pabango at bagong pintura ay hindi sapat upang tabunan ang amoy ng pagtataksil na nananatili pa rin sa bawat hibla ng hangin. Habang maingat niyang inilalagay ang kanyang mga gamit sa ibabaw ng mesa na gawa sa makinis na salamin, ang katahimikan ng silid ay biglang binalot ng marahas na pagbukas ng pinto. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa dingding ay tila isang malakas na babala ng paparating na unos. Pumasok si Doña Aurora Rivera, ang kanyang biyenan, na tila isang reynang naglalakad sa gitna ng digmaan. Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong ay nag-iiwan ng mabigat na tunog sa sahig. How dare you come back here, Luna? Akala mo ba ay sapat na ang ilang pirasong papel upang makuha mo muli ang respeto ng pamilyang ito? Ang tinig ni Doña Aurora ay puno ng lason. Ang kanyang mga mata ay nadniningning sa galit habang tinititigan ang bagong anyo ni Luna. You are nothing but a gold digger na pilit na sumisiksik sa aming buhay. Utang mo sa amin ang bawat marangyang damit na isinuot mo sa loob ng 5 taon. Lumapit ang matandang babae. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pot at ang mga mamahaling alahas sa kanyang leeg ay tila mga tanika lang ng papatunay ng kanyang pagiging sakim. Sa bawat salita niya, naramdaman ni Luna ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ngunit hindi na ito dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na marinig ang parehong mga paninira. Huminga ng malalim si Luna. Ang kanyang mga kamay ay marahang humaplos sa kanyang tiyan. Pilit na humahanap ng lakas mula sa munting buhay na kanyang dinadala. Doña Aurora, hindi na ako ang babaeng maaari ninyong sigawan at hiyain sa harap ng maraming tao. Ang kalmadong sagot ni Luna. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig na tumatama sa isang matigas na bato. And speaking of debt, baka gusto ninyong pag-usapan natin ang tungkol sa Leticia Foundation. Baka nakalimutan na ninyo kung saan nanggaling ang perang pambayad sa inyong mga utang sa kasino noong nakaraang taon. Ang mga salitang ito ay tila isang matalim na sibat na tumama sa gitna ng dibdib ni Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig sa gulat.
What are you talking about? You're making up stories, you pathetic woman! Ang sigaw ni Doña Aurora. Ngunit ang kawalan ng katiyakan sa kanyang tinig ay hindi na maitago. Mayroon akong mga kopya ng bank transfers mula sa charity fund patungo sa inyong personal account, Doña Aurora. Isang malaking iskandalo ito kapag nalaman ng board members at ng media na ang kagalang-galang na matriarch ng mga Rivera ay nagnanakaw sa mga batang ulila. Ang dagdag ni Luna nang may kasamang malamig ng iti. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang mabigat na pader na unti-unting gumuguho. Ang bawat segundo ng kanilang pagtatama ng paningin ay tila isang paghuhukom sa mga taon ng pang-aapi na tiniis ni Luna. Sa gitna ng kanyang matinding kahihiyan at galit, mabilis na itinaas ni Doña Aurora ang kanyang palad upang humampas sa pisngi ni Luna. Ang hangin sa loob ng silid ay tila tumigil sa pagdaloy habang hinihintay ang pagtama ng kamay ng matanda. Ngunit bago pa man dumampi ang palad dito sa kanyang balat, mabilis na nahawakan ni Luna ang braso ni Doña Aurora. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at puno ng awtoridad, isang patunay na ang dating Luna ay matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi na ako ang dating Luna, Doña Aurora. Hindi na ako ang manugang lalaging nakayuko at tumatanggap ng inyong mga sampal. Ang pabulong na pahayag ni Luna, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng diretso sa biyenan. Dahan-dahang binitawan ni Luna ang braso ng matanda at umatras ng isang hakbang. Ang kanyang postura ay nanatiling tuwid at maringal. Lisanin ninyo ang opisina ko bago ko patawagin ang security. At isa pa, sabihan ninyo ang anak ninyo na ihanda na ang kanyang sarili dahil ito pa lamang ang simula ng kanyang pagbagsak. Si Doña Aurora ay nanatiling nakatayo ng tila isang estatwa. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa dahil sa hindi maipaliwanag na takot at inis. Walang lagawa ang matanda, kundi ang tumalikod at lumakad palabas. Ang tunog ng kanyang marahas na paghakbang ay unti-unting naglaho sa pasilyo. Tila isang anino na tinangay ng liwanag. Nang maiwan siyang mag-isa, dahan-dahang napaupo si Luna sa kanyang upuan. Ang kanyang mga tuhod ay bahagyang nanginig dahil sa adrenaline na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang bawat paghinga niya ay tila isang tagumpay. Isang maliit na hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanyang panalo, isang liham na naiwan sa ibabaw ng kanyang mesa ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang liham ay walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang selyo nito ay pamilyar. Isang selyong matagal na niyang hindi nakikita simula nang mamatay ang kanyang ama. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ang sobre, isang malamig na kaba ang nanuot sa kanyang mga buto. Anong lihim ang muling magbubukas ng mga sugat na inakala niyang matagal na nabaon? At sino ang taong nasa likod ng mga mensaheng ito na tila alam ang bawat hakbang na kanyang gagawin? Sa loob ng isang madilim at malamig na silid sa mansyon ng mga Rivera, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na lampara, ang hangin ay tila nababalutan ng isang masamang balak. Nakaupo si Bianca Reyes sa isang pulang selyang gawa sa pelus. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng anino, habang pinagmamasdan ang naguguluhan at nanginginig na si Eduardo. Ang bawat salitang lumalabas sa mga labi ni Bianca ay tila isang matamis na lason na dahan-dahang nanunuot sa sistema ng kanyang kasintahan. Eddie, relax. Hindi tayo pwedeng magpadala sa takot. Kung gusto nating makuha ang lahat ng sa atin, kailangang dumanas si Luna ng isang kahihiyang hindi nga kailanman mababangon. Ang pabulong na wika ni Bianca. Ang kanyang tinig ay tila isang ahas na gumagapang sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang lumapit si Bianca kay Eduardo at ipinato ang kanyang mga kamay sa balikat nito. Ang kanyang bawat haplos ay may dalang pangako ng kapangyarihan, ngunit puno ng panlilinlang. Kailangan nating ipakita sa buong mundo, lalo na sa korte, na si Luna ay isang babaeng walang moralidad. Adultery, Eddie. Iyon ang susi upang makuha natin ang bata at ang kanyang mga ari-arian.
We just need to frame her and that lawyer, Mateo. Isipin mo na lang ang balita. Ang dakilang tagapagmana ng Martinez nahuli sa piling ng kanyang abogado habang buntis. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Bianca habang si Eduardo ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang kanyang isipan ay tila nilalamon na ng desperasyon at ng gamot na dahan-dahang nagpapahina sa kanyang katuwiran. Habang nagaganap ang masamang balak sa mansyon, sa kabilang panig ng lungsod, si Dr. Gabriel de la Cruz ay tahimik na nagsusuri ng mga medical na ulat sa loob ng kanyang klinika. Ang katahimikan ng silid ay binabasag lamang ng mahinang paggalaw ng mga pahinaan ng papel. Isang maliit at hindi pamilyar na bote ng gamot ang kanyang nakuha mula sa isang nakaraang sesyon kung saan naiwan ito ni Bianca sa loob ng kanyang bag. Sa ilalim ng mikroskopyo ng kanyang karanasan, napagtanto ni Gabriel na ang gamot na iyon ay hindi isang simpleng bitamina. Ito ay isang uri ng pampakalma na ginagamit upang kontrolin ang emosyon at pasunurin ang isipan ng isang tao. Naramdaman ni Gabriel ang isang matinding kaba para sa kanyang pasyenteng si Luna at maging para kay Eduardo na tila nagiging isang biktima na rin ng sarili nitong ambisyon at ng kamandag ni Bianca. Kailangang malaman ni Luna ang tungkol dito. Ang babaeng iyon ay higit na mapanganib kaysa sa inaakala namin. Ang bulong ni Gabriel sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa bote ng gamot. Alam niya na ang bawat hakbang ni Bianca ay pinag-aralan at puno ng matinding pagnanais na sirain ang sinumang hahadlang sa kanyang daan. Ang bawat sandaling lumilipas ay tila isang karera laban sa oras upang protektahan ang kaligtasan at ang dangal ng babaeng dahan-dahan nang nagkakaroon ng puwang sa kanyang puso. Ang malasakit ni Gabriel kay Luna ay hindi na lamang basta obligasyon ng isang doktor. Ito ay naging isang pagnanais na maging kalasag sa gitna ng isang digmaang hindi nakikita. Nang matapos ang kanyang sesyon at lumabas si Luna mula sa ospital, ang sikat ng araw ay tila nagsisimulang magtago sa likod ng mga naglalakihang gusali. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang sasakyan ay tila binabantayan ng libu-libong mga mata. Sa kabila ng kanyang bagong anyo at kumpiyansa, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng panunubok ang nanuot sa kanyang balat. Lumingon siya sa paligid, ngunit ang tanging nakita niya ay ang mga taong nagmamadali sa kani-kanilang buhay. Gayunpaman, sa isang sulok ng parking lot, isang itim na sasakyan na may madidilim na bintana ang nanatiling nakatigil, tila isang mandaragit na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumunggab. Naramdaman ni Luna ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok nito ay tila isang babala na hindi niya dapat balewalain. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at inilak ang mga pinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang manibela. Habang dahan-dahan siyang umaalis sa parking lot, nakita niya sa kanyang side mirror na ang itim na sasakyan ay nagsimula na ring gumalaw, sumusunod sa bawat liko at bawat hinto na kanyang ginagawa. Ang takot na inakala niyang matagal na niyang naitaboy ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanyang buhay ang nakataya, kundi pati na rin ang buhay ng sanggol na kanyang dinadala. Sino ang nag-utos sa taong iyon na sundan siya? At hanggang saan ang kayang gawin ni Eduardo upang mabawi ang lahat ng kanyang nawala? Habang bumibilis ang takbo ng kanyang sasakyan sa gitna ng trapiko ng Maynila, naramdaman ni Luna ang isang matinding pagsisisi na tila isang tinik na bumaon sa kanyang puso. Akala niya ay sapat na ang kanyang yaman at kapangyarihan upang protektahan ang kanyang sarili. Ngunit napagtanto niya na ang tunay na kalaban ay hindi lamang ang mga taong harap-harapan siyang binabastos, kundi ang mga aninong nagtatago sa dilim na handang kumuha ng kanyang huling hininga. Sa gitna ng kalsada, naramdaman niya ang isang matinding panghihina. Tila ba ang mundong kanyang binuo ay muli na namang nanganganib na gumuho sa isang kisap mata. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng mga kandilang dahan-dahang nauubos sa ibabaw ng mesa, ang katahimikan sa loob ng apartment ni Luna
ay tila isang mainit na yakap pagkatapos ng isang mahabang digmaan. Ang bawat kurap ng apoy ay nagbibigay ng anino sa mga dingding, tila mga alaala ng nakaraan na unti-unti nang naglalaho upang bigyang daan ang bagong simula. Nakaupo si Luna sa sahig, nakasandal sa sofa, habang sa kanyang harap ay nakakalat ang mga lumang sketchpad na matagal na inakalang nawala na o sinira na ni Eduardo. Ang bawat pahina ay naglalaman ng kanyang mga pangarap. Mga disenyo ng damit na puno ng kulay at buhay, mga guhit na ginawa niya noong panahong naniniwala pa siya sa wagas na pag-ibig. Nakatabi sa kanya si Mateo. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay ng seguridad sa bawat paghinga ni Luna. Dahan-dahang inabot ni Mateo ang isa sa mga drawing. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa papel na tila ba ito ay isang banal na relikya? I kept these, Luna. Noong panahong pilit na binubura ni Eduardo ang bawat bakas ng iyong sining, kinuha ko ang mga ito mula sa basurahan ng inyong mansyon. Ang pag-amin ni Mateo. Ang kanyang tinig ay tila isang banayad na kumpisal sa gitna ng gabi. Tumingin si Luna sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng kandila. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pasasalamat. Why, Mateo? Bakit mo ginawa iyon kahit noong panahong wala na akong kwenta sa paningin ng lahat? Ang tanong ni Luna ay tila isang marupok na silulid na naghahanap ng kasagutan. Ibinaba ni Mateo ang sketchpad at hinarap si Luna. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman nila ang init ng bawat paghinga ng isa't isa. Ang bawat tibok ng puso ni Mateo ay tila isang malakas na pag-ugong na tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Dahil para sa akin, hinding-hindi ka nawalan ng kwenta, Luna. Matagal ko nang nakatago ang aking pagsinta sa pinakamalalim na sulok ng aking puso. Pinagmamasdan ka mula sa malayo habang tinitiis ang bawat sakit na idinudulot niya sa iyo. Dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pising ni Luna. Ang kanyang balat ay tila nag-aapoy sa bawat dampi ng mga daliri ng lalaki. Ang bawat haplos ay puno ng paggalang at isang pang-akong matagal nang naghihintay na mabitiwan. I've loved you since we were young, Luna. Simula pa noong wala ka pang kahit anong titulo. Noong ikaw pa lang ang batang mahilig gumuhit sa ilalim ng puno ng mangga. I promised your mother that I would protect you, but more than that promise, it's my own choice to stay by your side. Naramdaman ni Luna ang panunubig ng kanyang mga mata. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang gamot na nagpapagaling sa bawat latay ng kanyang puso. Sa gitna ng madamdaming sandaling iyon, dahan-dahang isinandal ni Luna ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Ang bawat amoy ng pabango ng lalaki na may halong amoy ng ulan at kape ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman kay Eduardo. Ang katahimikan ay tila isang awit ng pagpapatawan sa sarili, isang pagtanggap na maaari pa pala siyang mahalin ng totoo at walang kapalit. Pinagdaop ni Mateo ang kanilang mga kamay. Ang bawat daliri ay mahigpit na nakakapit sa isa't isa, tila isang sumpa na hinding-hindi na sila muling magkakahiwalay sa gitna ng unos. Ngunit ang kapayapaan ng gabi ay biglang binalot ng isang marahas na pangyayari. Ang pagpihit ng doorknob at ang marahas na pagbukas ng pinto ay bumasag sa lahat ng ganda ng sandaling iyon. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa dingding ay tila isang malakas na babala ng pagwawakas. Nakatayo sa pintuan si Eduardo Rivera. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at inggit. Ang bawat paghinga niya ay tila isang tunog ng hayop na handang sumalakay. Nakatitig siya sa dalawang taong magkatabi sa sahig, ang kanyang dating asawa at ang lalaking matagal na niyang pinaghihinalaan. So, totoo nga ang mga balita. Habang pilit kong inaayos ang buhay natin, narito ka lang pala, nagpapakasarap sa piling ng linta na ito. Ang sigaw ni Eduardo.
Ang kanyang boses ay tila isang lason na mabilis na kumalat sa loob ng silid. Mabilis na tumayo si Mateo upang harangan si Luna. Ang kanyang postura ay puno ng proteksyon habang si Luna ay nananatiling nakaupo. Ang kanyang mukha ay tila naging isang malamig na bato sa harap ng lalaking nanakit sa kanya. Ang bawat segundo ng kanilang pagtatama ng paningin ay tila isang matalim na katanungan na naghihintay ng kasagutan. Paano nalaman ni Eduardo ang kinaroroonan ni Luna at hanggang saan ang kayang gawin ng isang lalaking nawalan na ng lahat upang sirain ang huling pag-asa ng babaeng dati niyang pag-aari? Sa ilalim ng nakakasilaw na mga ilaw ng entablado, ang bawat palakpakan ng madla ay tila mga sampal sa mukha ni Luna Martinez. Mula sa madilim na sulok ng backstage, pinagmamasdan niya si Bianca Reyes na taas noong naglalakad sa gitna ng runway, suot ang pinakamahalagang likha ni Luna, ang midnight bloom gown. Ang bawat tahi, ang bawat kristal na nakakabit sa tela, at ang bawat kurbada ng besenyo ay bunga ng mga gabing puyat at mga luhang ibinuhos ni Luna habang nangangarap siya ng isang masayang pamilya. Ngunit ngayon, ang sining na iyon ay naging isang palamute sa kasinungalingan ni Bianca, habang ang mga lente ng kamera ay walang tigil sa pagkuha ng mga kislap na tila mga kidlat sa loob ng madilim na bulwagan. Naramdaman ni Luna ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang mahigpit niyang hawak ang isang digital tablet na naglalaman ng lahat ng orihinal na blueprints at timestamps ng kanyang mga disenyo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kasamang matinding pait, tila isang tambol na nagbababala ng paparating na paghuhukom. This is it, Luna. Ito na ang sandali na babawiin mo ang iyong pangalan. Ang bulong ni Mateo sa kanyang likuran. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at paninindigan. Huminga ng malalim si Luna. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Bianca, na ngayon ay nagbibigay ng isang mapagkunwaring talumpate tungkol sa inspirasyon at katapatan sa sining. Nang matapos ang talumpate ni Bianca at ang palakpakan ay umabot sa rurok nito, dahan-dahang lumabas si Luna mula sa anino, patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagyanig sa buong bulwagan. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na agos na nagpatahimik sa ingay ng paligid. Ang mga bulungan ng mga tao ay tila isang mabilis na hangin na kumalat sa bawat sulok habang ang lahat ay nakatitig sa babaeng inakala nilang matagal na nabaon sa limot. Si Eduardo na nakaupo sa harapang hanay ay biglang napatayo. Ang kanyang baso ng champagne ay bahagyang nayanig at ang likido nito ay tumulo sa kanyang kamay, tila isang malamig na pawis ng takot. Magandang gabi sa inyong lahat. Nais ko lamang magbigay ng isang maliit na paglilinaw tungkol sa koleksyong inyong nakita. Ang simula ni Luna, ang kanyang tinig ay tila isang malalim na tunog ng kampana na umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang sining ay hindi lamang tungkol sa ganda ng tela, kundi tungkol sa katotohanan ng lumika nito. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang malaking screen sa likuran niya ay nagpakita ng mga video at larawan ni Luna habang ginagawa ang bawat disenyo sa loob ng kanyang lumang studio, buwan bago pa man ang gabing ito. Ang bawat detalye, ang bawat pagkakamali, at ang bawat pagbabago ay malinaw na nakatala, na nagpapatunay na ang bawat hibla ng koleksyon ay pag-aari ni Luna Martinez. Ang mukha ni Bianca ay biglang namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mapagkunwaring ngiti ay tila isang maskara na dahan-dahang natutunaw. Hindi totoo yan. She's just a bitter ex-wife trying to ruin my moment. Eddie, do something! Ang sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na bumasag sa dignidad ng okasyon. Ngunit si Eduardo ay nanatiling nakatayo ng tila isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahihiyan habang ang mga sikat na personalidad at business partners sa paligid niya ay nagsimulang magbigay ng mga mapanuring titig. Ang bawat kislap ng kamera ay hindi na para sa kagandahan ni Bianca, kundi para sa iskandalong dahan-dahang lumalamon sa kanilang dalawa.
Lumapit si Luna kay Bianca. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ang kinuha mo sa akin ay hindi lamang tela, Bianca. Kinuha mo ang aking tiwala at ang aking mga pangarap. Pero ang talento? Iyan ang bagay na hinding-hindi mo magagaya kahit magsuot ka pa ng libong maskara. Ang pabulong na pahayag ni Luna na narinig ng lahat dahil sa lapel microphone na kanyang suot. Kasunod nito ay ang pagpasok ng mga tauhan mula sa Intellectual Property Office at 2 alagad ng batas. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang tunog ng pagwawakas sa karera ni Bianca Reyes. Habang inaalalayan ng mga pulis si Bianca palabas ng entablado sa harap ng nagkakagulong media, ang bawat sigaw at pagprotesta nito ay tila isang malungkot na himig ng pagkatalo. Naiwan si Eduardo sa gitna ng maraming tao, mag-isa at puno ng kahihiyan, habang ang kanyang bawat business partner ay isa-isang tumatalikod sa kanya. Tumingin si Luna sa kanyang dating asawa sa huling pagkakataon. Ang kanyang puso ay hindi na nakararamdam ng galit, kundi isang malalim na habag para sa isang lalaking. Ipinagpalit ang lahat para sa isang huwad na ningning. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Luna ang isang banayad na sipa sa kanyang sinapupunan. Isang paalala na ang kanyang tunay na sining ay ang buhay na kanyang ipinaglalaban. Nang makalabas si Luna sa bulwagan kasama si Mateo, ang malamig na hangin ng gabi ay tila isang pagbati ng kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang itim na sobre ang iniabot sa kanya ng isang hindi kilalang lalaki na mabilis ding nawala sa dilim. Habang dahan-dahang binubuklat ni Luna ang sobre, ang kanyang mga kamay ay muling nang inginig sa takot. Sa loob nito ay may isang larawan ng kanyang sanggol na kinuha mula sa kanyang huling ultrasound na may kasamang mga salitang isinulat gamit ang pulang tinta. Ang tagumpay ay pansamantala lamang, Luna. May mga bagay na hindi nabibili ng yaman at sisiguraduhin kong malalaman mo kung paano mawala ng higit pa sa iyong mga disenyo. Sino ang taong may sapat na galit upang pagbantaan ang kanyang anak at hanggang saan ang kayang gawin ng mga anino ni Eduardo upang bawiin ang kanilang nawalang danggal? Ang silid ng pulaw ng Martinez Group ay nababalot ng isang mabigat na atmosfera. Tila ba ang bawat hininga ng mga taong naroon ay may kaakibat na presyo. Ang amoy ng lumang kahoy na nara at ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang pawiin ang tensyong namumuo sa pagitan ng mga miyembro ng board. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Eduardo Rivera nang may mapaglarong kumpiyansa. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumatama sa ibabaw ng mesa sa isang tila ritmong nagpapahiwatig ng kanyang pagmamadali. Let's not waste any more time. Ang mungkahi ko ay ibenta na ang mga assets ng Martinez sa kumpanyang Banyaga upang maisalba ang bumabagsak nating stock. Ang mariing pahayag ni Eduardo, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na tila siya pa rin ang nagmamay-ari ng tadhana ng lahat. Ngunit bago pa man makasagot ang sinuman sa mga direktor, ang marahang pag-ikot ng hawakan ng pinto ay bumasag sa mahabang katahimikan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagong kabanata. Pumasok si Luna Martinez na may posturang tila isang reynang babawi sa kanyang korona. Nakasuot siya ng isang itim na silk dress na bumabagay sa kanyang maikling gupit. Ang kanyang bawat hakbang sa makinis na sahig ay nagbibigay ng mensahe ng kapangyarihan. Sa kanyang likuran ay si Mateo na may dalang isang makapal na folder na tila naglalaman ng mga haton ng langit. I object to that motion, Mr. Rivera. Ang malumanay ngunit nakakayanig na tinig ni Luna. Ang bawat salita niya ay tila isang malakas na agos na tumatama sa pader ng kumpiyansa ni Eduardo. Ang mga miyembro ng board ay napaayos ng upo. Ang kanilang mga mata ay nagniningming sa gulat at kuryosidad. Mabilis na tumayo si Eduardo. Ang kanyang mukha ay biglang namula sa galit at hindi maipaliwanag na takot. Luna, you have no right to be here. This is a private board meeting for shareholders only. Guard, ilabas ang babaeng ito. Ang sigaw ni Eduardo.
Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nangiinig habang nakaturo sa kanyang dating asawa. Ngumiti si Luna ng bahagya, isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Actually, Eduardo, I have every right to stay at kung mayroon mang dapat lumabas sa silid na ito, baka ikaw iyon. Ibinaba ni Mateo ang folder sa gitna ng mesa at dahan-dahang inilabas ang mga dokumentong may gintong selyo ng Martinez Trust. Mr. Rivera, as of 8 o'clock this morning, Miss Luna Martinez officially holds 51% of the total shares of this corporation. Ang mga dokumentong pinirmahan ng yumaong Doña Leticia ay na-verify na ng Korte at ng Securities and Exchange Commission. She is now the majority owner and the new chairperson of the board. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila naging isang mabigat na ulap na lumalamon sa bawat himinga ni Eduardo. Ang kanyang katawan ay tila naging estatwa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang binabasa ang mga dokumentong nasa harap niya. Ang bawat pahina ay tila isang sampal ng katotohanan na hindi niya kayang tanggapin. Ang mga miyembro ng board na dati ay sumusunod sa bawat utos ni Eduardo ay nagsimula ng magbulungan at magpalitan ng mga titig na puno ng pagkampi kay Luna. Ang kapangyarihan ay dahan-dahang lumilipat, tila isang anino na tinangay ng pagsikat ng araw. This is a lie! Pinik niyo ang mga dokumentong ito! Ang desperadong sigaw ni Eduardo. Ang kanyang tinig ay gumaralgal na tila isang marupok na sinulid. Lumapit si Luna sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ni Eduardo ang lamig ng determinasyon sa mga mata ng babaeng dati niyang minaliit. Hindi lahat ng tao ay katulad mo, Eduardo. Hindi ko kailangang mandaya upang makuha ang sa akin. Ang Martinez Group ay binuo ng dugo at pawis ng aking mga magulang. At hindi ko hahayaang sirain mo lang ito para sa iyong pansariling ambisyon. Ang pabulong na pahayag ni Luna. Ang kanyang tinig ay puno ng dignidad. Dahan-dahang hinaplos ni Luna ang kanyang tiyan. Nararamdaman ang munting sipa ng kanyang anak. Tila ba ito ay isang pagbati sa kanyang tagumpay? Tumingin siya sa bawat miyembro ng board nang may matapang na paninindigan. As my first act as chairperson, I am terminating the employment of Mr. Eduardo Rivera as CEO effective immediately. Pakisuyong kunin mo na ang iyong mga gamit, Eduardo. Marami pa kaming kailangang ayusin para sa kinabukasan ng kumpanyang ito. Ang bawat salita ni Luna ay tila isang huling hininga para sa karera ni Eduardo. Walang nagawa si Eduardo, kundi ang tumayo ng may nanginginig na mga tuhod. Ang bawat hakbang niya palabas ng boardroom ay tila isang paglalakad patungo sa kanyang sariling paghuhukom. Ang mga taong dati ay yumuyukon sa kanya, ngayon ay hindi man lamang makatingin sa kanyang mga mata. Nang makarating siya sa pintuan, muli siyang lumingon kay Luna. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pagkatalo at puot. Akala mo ba ay tapos na ito, Luna? You think you've won? Hindi mo alam kung anong pinasok mo. Ang huling hirit ni Eduardo bago siya tuluyang lumabas. Ang marahang pagtikom ng pinto ay tila isang huling tuldok sa kanyang panahon sa Martinez Group. Napaupo si Luna sa dulo ng mesa. Sa upuang dati ay pag-aari ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang uri ng kapayapaan na ngayon lamang niya naramdaman. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang matinding pananakit sa kanyang dibdib. Hindi pisikal, kundi isang pang-umulila sa kanyang mga magulang na wala na sa kanyang tabi upang makita ang sandaling ito. Tumingin si Mateo sa kanya ng may malalim na paghanga at malasakit. You did it, Luna. You're home. Habang nagsisimula ang pulong sa ilalim ng kanyang pamumuno, isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Ang mensahe ay mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang nilalaman nito
ay nagpapatak sa isang butil ng luha sa kanyang mga mata. Don't get too comfortable in that chair, chairperson. Ang lihim tungkol sa pagkamatay ng iyong ama ay hindi pa tuluyang naililibing. Handa ka na bang malaman kung sino ang tunay na nagmaneho ng sasakyan noon gabing yon? Ang bawat letra sa screen ay tila naging isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang bagong mithiing katahimikan. Sino pa ang nagtatago sa dilim at gaano kalalim ang sugat na muling bubuksan ng katotohanan ito? Sa gitna ng isang mahalagang pulong sa loob ng kanyang bagong opisina, kung saan ang bawat minuto ay katumbas ng muling pagbangon ng Martinez Group, biglang naramdaman ni Luna ang isang matinding paninigas sa kanyang sinapupunan. Ang bawat salita ng kanyang mga kasamahan ay tila naging malayo at malabo, habang ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking bintana ay tila naging sobrang silaw sa kanyang paningin. Ang kanyang panulat ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, at ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay nagsimulang gumulong, tila mga kristal ng paghihirap na naglalaho sa kanyang balat. Alam niya ang pakiramdam na ito. Ang oras na matagal na niyang pinakahihintay at kinakatakutan ay dumating na sa gitna ng kanyang pakikipaglaban. Mabilis na napansin ni Mateo ang pagbabago sa anyo ni Luna. Ang kanyang mga mata ay agad na nagpakita ng matinding pag-aalala habang mabilis siyang tumayo upang alalayan ang babaeng matagal na niyang pinoprotektahan. Luna, huminga ka ng malalim. Huwag kang matatakot. Narito ako. Ang mahinahong bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang matibay na angkla sa gitna ng nadangalit na emosyon sa loob ng silid. Ang bawat hakbang nila patungo sa sasakyan ay tila isang mahabang paglalakbay. Ang bawat pagpihit ng manibela ay tila isang pakikipagkarera sa tadhana. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Luna. Bawat bugso ng hangin na lumalabas sa kanyang mga labi ay puno ng panalangin para sa kaligtasan ng kanyang anak. Nang makarating sila sa ospital, ang amoy ng gamot at ang puting liwanag ng koridor ay tila naging isang malawak na disyerto na kailangan niyang tawirin. Naroon na si Dr. Gabriel de la Cruz. Ang kanyang mga mata ay puno ng profesionalismo, ngunit may bahid ng malalim na malasakit. Huwag kang bibitiw, Luna. Isipin mo ang iyong anak. Isipin mo ang lahat ng pinagdaanan niyo upang makarating sa sandaling ito. Ang wika ni Gabriel habang inihahanda ang lahat para sa pagsilang. Ang bawat kontraksyon ay tila isang marahas na hampas ng alon sa isang dalampasigan. Ngunit sa gitna ng sakit, naramdaman ni Luna ang isang kakaibang lakas. Ang lakas ng isang inang handang ibigay ang lahat para sa kanyang munting himala. Sa loob ng delivery room, ang bawat segundo ay tila naging isang oras ng paghihintay. Ang mga kamay ni Luna ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng higaan. Ang kanyang mga kuko ay tila bumabaon sa bakal, habang ang kanyang buong katawan ay nanghinginig sa tindi ng pagsisikap. Naalala niya ang gabing itinapon siya sa ulan, ang bawat panlalait ni Eduardo at ang bawat luhang ibinuhos niya sa katahimikan. Ang lahat ng sakit na yon ay tila naging panggatong sa apoy ng kanyang determinasyon. Sa isang huling hininga at isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ang katahimikan ng silid ay binuha ng isang banal na tinig. Ang unang iyak ng kanyang sanggol na tila isang awit ng tagumpay laban sa lahat ng pighati. Nang ilapag ang munting bata sa kanyang dibdib, ang bawat sakit at pagod ay tila naglaho ng parang bula. Ang init ng balat ng kanyang anak sa kanyang sariling balat ay tila isang kuryenteng nagdugtong sa kanilang dalawa sa isang paraang hindi kailanman mapapatid. Ang maliliit na daliri ng sanggol na humawak sa kanyang hintuturo ay tila isang sumpa ng katapatan na hinding-hindi siya muling mag-iisa. Welcome to the world, aking anak. Ikaw ang aking tunay na yaman, ang aking tanging reyna. Ang pabulong na sambit ni Luna, ang kanyang mga luha ng kaligayahan ay dahan-dahang pumatak sa pisngi ng kanyang sanggol, tila isang binyag ng pag-ibig at kalayaan.
Mula sa labas ng salamin na pinto, pinagmamasdan ni Mateo ang mag-ina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kasamang matinding kaba at kagalakan. Alam niyang simula pa lamang ito ng isang bagong yugto, isang buhay na kailangan niyang higit pang protektahan. Lumapit din si Gabriel sa kanya. Ang bawat isa sa kanila ay tila nakakita ng isang himala sa gitna ng madilim na mundo ng negosyo at kapangyarihan. Ang bawat titig nila kay Luna ay puno ng paghanga para sa katatagan ng isang babaeng inakalang madali lang na mawasak. Ngunit na yon ay naging isang matibay na kuta para sa kanyang bagong pamilya. Ngunit habang ang lahat ay tila nasa rurok ng kaligayahan, isang nurse ang lumapit kay Mateo na may bitbit na isang dokumentong iniwan sa information desk para kay Luna Martinez. Ang dokumento ay may tatak ng isang legal na opisina na hindi pamilyar sa kanila. Ngunit ang pamagat nito ay nagpapatigil sa pagtibok ng puso ng sinumang makakabasa. Petition for Immediate Custody and Writ of Habeas Corpus. Sa ibaba ng dokumento ay ang pirma ni Eduardo Rivera na may kasamang isang psychiatric report na nag-aakusa kay Luna na hindi karapat-dapat maging ina dahil sa kanyang mental instability at violent tendencies na naitala noong panahong siya ay ginagamot ni Dr. Gabriel. Ang kaba sa dibdib ni Mateo ay muling bumalik, mas matindi at mas mapanganib kaysa sa dati. Habang tinititigan niya si Luna na mahimbing na nakayakap sa kanyang anak, napagtanto niya na ang digmaan ay hindi pa natatapos. Gagamitin ni Eduardo ang mismong paggagamot ni Luna upang bawiin ang sanggol at muling makuha ang kontrol sa Martinez Group. Paano sasabihin ni Mateo ang balitang ito sa babaeng kapapanganak pa lamang at hanggang saan ang kayang gawin ng isang ama na puno ng poot upang sirain ang munting piraso ng langit na ito? Ang katahimikan ng ospital ay muling binalot ng isang madilim na anino na tila naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling sumalakay. Sa gitna ng isang maaliwalas na umaga, kung saan ang sikat ng araw ay tila mga gintong daliring humahaplos sa mga dahon ng halaman sa hardin ng mansyon ng mga Martinez, nakaupo si Luna Martinez habang dudyan-dudyan ang kanyang anak. Ang amoy ng sariwang damo at ang halimuyak ng mga bulaklak ay tila isang matamis na awit ng kalikasan na nadiriwang sa kanyang muling pagsilang. Ang bawat paghinga ni Luna ay hindi na mabigat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay wala ng kaakibat na takot o pait. Ang munting bata sa kanyang bisig ay mahimbing na natutulog. Ang maliliit na labi nito ay bahagyang nakabukas, tila isang anghel na nagdadala ng kapayapaan sa kanyang dating magulong mundo. Ang katahimikan ng umaga ay bahagyang naantala ng marinig ni Luna ang marahang paghakbang ng mga sapatos sa semento ng driveway. Hindi na siya nanginginig sa kaba dahil alam niyang sa bawat hakbang na iyon, naroon ang kanyang mga sandigan. Lumapit si Mateo. Ang kanyang mukha ay maliwanag at may dalang balitang matagal na nilang hinihintay. It's over, Luna. Ang korte ay naglabas na ng pinal na desisyon. Ibinasura ang petisyon ni Eduardo dahil napatunayan nating ang mga medical reports ay sadyang minanipula ni Bianca bago siya makulong. Ang mahinahong pahayag ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang banayad na hanging nagpapagaan sa anumang natitirang bigat sa dibdib ni Luna. Eduardo Rivera is now officially barred from any contact with you and the baby. At dahil sa mga kaso ng estafa at perjury, hindi na niya magagawang lumapit pa sa Martinez Group. Tumanggo si Luna ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nadniningning sa ilalim ng liwanag. Salamat, Mateo. Ngunit bago natin tuluyang isara ang kabanatang ito, may isang huling bagay akong kailangang gawin. Sa dulo ng driveway, nakatayo ang isang lalaking halos hindi na makilala. Si Eduardo na dating hari ng mga Rivera, na yon ay tila isang aninong naligaw sa gitna ng sikat ng araw. Ang kanyang mga damit ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng dati nitong kayabangan. Ang tanghing natitira na lamang ay ang desperasyon at pagsisisi.
Dahan-dahang lumapit si Luna kay Eduardo. Dala-dala ang kanyang anak, ngunit pinanatili ang sapat na distansya. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Isang larawan ng isang babaeng hindi na kailanman muling magpapagapi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Eduardo. Ang titig na dati ay puno ng pagsamba ngayon, ay puno na lamang ng isang malalim at malamig na pagkilala. Luna, please. I lost everything. Ang bahay, ang kumpanya, ang pangalan ko. Let me see my son. I'm still his father. Ang pabulong na pagsusumamo ni Eduardo. Ang kanyang boses ay gumaralgal na tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Huminga ng malalim si Luna, nararamdaman ang munting bigat ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. You didn't lose everything, Eddie. You threw everything away. Ang kalmadong sagot ni Luna. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim, ngunit makatarungang hatol. Pinili mong palitan ang katapatan ng ambisyon at ang pag-ibig ng kasinungalingan. Ang batang ito ay hindi na pag-aari ng iyong mundo. He belongs to a life built on truth and self-respect. Inilabas ni Luna ang isang dokumento mula sa kanyang bag, isang waiver ng lahat ng mga utang na naiwan ni Eduardo sa ilalim ng Martinez Group. Pinatawad ko na ang lahat ng utang mo sa kumpanya, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko ng may anumang tanikala na mag-uugnay sa akin sa'yo. This is my last act of kindness for the man I used to know. Tinalikuran ni Luna si Eduardo nang walang halong pag-aalinlangan. Ang kanyang bawat hakbang pabalik sa mansyon ay tila isang pag-iwan sa isang madilim na kuweba patungo sa liwanag. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagbagsak ng mga tuhod ni Eduardo sa semento. Isang pagbagsak na hindi na niya kailangang lingunin. Ang bawat hikbi ng lalaki ay tila isang anino na unti-unting nilalamon ng sikat ng araw. Sa pintuan ng mansyon, naroon si Dr. Gabriel na naghihintay. Isang ngiti ng pagbati ang sumilay sa kanyang mga labi. You're free, Luna. The healing is finally complete. Ang wika ni Gabriel habang tinatanggap ang mag-ina sa loob ng tahanang puno na ngayon ng pag-asa. Makalipas ang ilang buwan, ang Martinez Foundation for Women ay pormal na nagbukas. Isang organisasyong nakatuon sa pagbibigay ng tulong sa mga babaeng dumanas ng bawhan at pagtataksil. Sa bawat mukha ng mga babaeng kanyang tinutulungan, nakikita ni Luna ang kanyang sariling nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat mata ay wala ng luha kundi determinasyon. Si Luna Martinez ay naging isang simbolo ng katatagan, isang reynang binuo ang kanyang kaharian mula sa mga guho ng kanyang pagkabasak. Sa gabi, habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat mula kay Mateo. Luna, handa ka na bang harapin ang bukas ng walang anumang takot? Ang pabulong na tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagsinta at katapatan. Tumingin si Luna sa kanya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong uri ng pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi mapanira, kundi nagpapalakas. Handa na ako, Mateo, dahil napagtanto ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pagpaparusa sa mga nanakit sa atin, kundi ang kakayahang maging masaya at buo muli sa kabila ng lahat ng sakit. Habang dahan-dahang nagsasara ang mga ilaw sa mansyon, ang katahimikan ng gabi ay hindi na nakakatakot, kundi isang banal na pangako na isang bagong simula na puno ng pagmamahal at tunay na kapayapaan. Ang bawat kislap ng mga ilaw sa loob ng bulwagan ng Martinez Design Center ay tila mga bituing bumaba mula sa langit upang saksihan ang isang himala. Sa gabing ito, hindi lamang mga mamahaling tela at naggagandahang disenyo ang ipinapakita sa runway, kundi ang mga kwento ng pakikipaglaban, pagbangon, at pagtatagumpay. Ang mga modelong naglalakad ay hindi mga propesyonal. Sila ay mga kababaihang dumanas ng pang-aapi, mga inang naiwan sa lansangan, at mga pusong dating wasak na ngayon ay muling nabuo sa ilalim ng kalinga ng Martinez Foundation.
Sa gitna ng palakpakan ng madla, nakatayo si Luna Martinez sa gilid ng entablado. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang uri ng ganda na hindi kayang ibigay ng anumang make-up. Ang ganda ng isang kaluluwang malaya na sa bawat tanikala ng nakaraan. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanya. Ang kanyang presensya ay tila isang banayad na hangin na nagpapakalma sa bawat kaba ng gabi. Inabot niya ang kamay ni Luna. Ang bawat daliri ay mahigpit na nag-uugnay sa kanilang dalawa sa isang pangakong walang hanggan. Look at them, Luna. Binigyan mo sila ng boses. You gave them a reason to dream again. Ang pabulong na wika ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding paghanga. Bahagyang ngumiti si Luna at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Nararamdaman ang bawat tibok ng puso ng lalaki naging kanyang kalasag sa gitna ng digmaan. Hindi ko ito magagawa nang wala ka, Mateo. You taught me that love doesn't have to be loud or possessive to be real. Love is staying when everyone else is walking away. Pagkatapos ng matagumpay na fashion show, dinala ni Mateo si Luna sa kanilang paboritong dalampasigan sa Batangas, kung saan ang tunog ng bawat alon na humahampas sa pampang ay tila isang malumanay na oyayi. Ang buwan ay nakadungaw sa kanila. Ang liwanag nito ay tumatama sa mukha ni Luna, habang karga-karga niya ang kanyang anak na si Gabriel Mateo na ngayon ay mahimbing na natutulog. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang paalala na ang bawat luhang ibinuhos niya noon ay may katumbas na himala ngayon. Nakatayo sila sa tapat ng nagbabagong kulay ng langit sa pagitan ng gabi at madaling araw. Ang bawat segundo ay tila isang sagradong sandali ng katahimikan at pasasalamat. Mateo, minsan iniisip ko, paano kung hindi nangyari ang lahat ng sakit? Paano kung nanatili ako sa anino ni Eduardo? Ang tanong ni Luna habang pinagmamasdan ang malawak na dagat. Tumingin si Mateo sa malayo. Ang bawat salita niya ay puno ng karunungan ng isang taong marami na ring pinagdaanan. Siguro ay hindi mo kailanman malalaman kung gaano ka katatag, Luna. Ang bawat sugat ay nagiging peklat, at ang peklat ay hindi tanda ng kahihiyan, kundi tanda ng isang sundalong nanalo sa kanyang laban. Ang mahalaga ay, narito ka na ngayon, buo at masaya. Ang bawat haplos ng hangin sa kanilang mga balat ay may dalang amoy ng alat at kalayaan. Tila ba ang buong mundo ay sumasang-ayon sa kanilang kapayapaan. Tungkol naman kay Eduardo at Doña Aurora, ang mga anino nila ay tila tuluyan na ring naglaho sa limot. Nabalitaan ni Luna na si Eduardo ay nananatili sa isang maliit na probinsya, nagtatrabaho bilang isang hamak na kargador upang mabayaran ang mga natitirang utang, habang si Doña Aurora ay naninirahan sa isang pasilidad para sa mga nakatatanda, mag-isa at walang sinumang dumadalaw. Ngunit sa puso ni Luna, wala ng puwang ang pot. Ang bawat hapdi ay napalitan na ng isang malalim na pangunawa na ang bawat tao ay may kanya-kanyang paghuhukom. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili, upang ang kanyang anak ay lumaki sa isang mundong walang bahid ng galit at paghihigante. Habang ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa abot tanaw, tila isang bagong kabanata ang dahan-dahang binubuksan ng tadhana. Pinagmasdan ni Luna ang bukang liwayway. Ang bawat kulay ng kahel at lila sa langit ay tila isang sining na ipininta ng Diyos para sa kanyang muling pagsisimula. Ang bawat hakbang niya sa buhanginan ay nag-iiwan ng marka. Ngunit hindi na ito ang marka ng isang babaeng tumatakas, kundi ang marka ng isang babaeng marangal na naglalakad patungo sa kanyang kinabukasan. Ang bawat tawa ng kanyang anak na dahan-dahang nagigising ay tila isang musika ng pag-asa na pumapawi sa lahat ng ingay ng nakaraan. Luna, mahalin mo ang bawat sandali ng katahimikang ito. Karapat-dapat ka rito. Ang huling sambit ni Mateo bago niya dahan-dahang hinalikan ang noo ni Luna. Sa gitna ng dalampasigan, habang ang dagat at langit ay tila nagtatagpo,
Natagpuan ni Luna Martinez ang kanyang tunay na tahanan. Hindi sa loob ng isang marangyang mansyon at hindi sa kapangyarihan ng pera, kundi sa loob ng kanyang sariling puso na natutong muling magmahal, magpatawad, at higit sa lahat, ang maniwala sa sariling halaga. Ang paglalakbay ng Reyna ng Martinez ay nagtatapos hindi sa isang trono, kundi sa isang payapang simula sa ilalim ng init ng bagong araw.